ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat paog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamaniyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamaniyang samantalang nagkakatipon sa labas sa mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamaniyang. Nagulat si Zacarias at sinidla ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at huwag nang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauna siya sa Panginoon, taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak, at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga Suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa?" Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa inyo. At ngayon, mabibingi ka't hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng dakdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya, kaya natanto nila nakakita siya ng pangitain. At siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglingkod ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihis si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. "Ngayon nilingap ako ng Panginoon," wika ni Elizabeth. "Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang isang sumikat sa hiwalayang Katniel, yan naman si Father, konektado kasi sa sermon ko. Ang isang sumikat sa isyong ito ay si Summer, yung aso ni Daniel. Kasi nung tanungin si Daniel Padilla kung ano ang loyalty para sa kanya, sabi niya, "Alam mo sino pinaka-loyal? Yung aso ko, si Summer. Yun ang pinaka-loyal." Doon ko makikita ang definition ng loyalty. Na kahit anuman ang pinagdadaanan ko ngayon, kung anumang sitwasyon ang emosyon ko ngayon, sino ko ngayon, tatanggapin ako ng buong buo nun. Yun ang loyalty. Walang judgment kung sino ka. Tama naman siya. Ang aso ay loyal talaga. Kaya nga ang sabi natin patungkol sa aso, man's best friend. At tayo bilang tao, pwede tayo magkaroon ng ibang best friends liban sa kanya. Pero siya, kapag nakuha natin ang loyalty niya, tayo lang talaga. Kung kayo po ay nagagawi dito sa may bandang likod, makikita kayong aso. Wiggle po ang pangalan niya. Kasi nung ibigay siya sa akin, wiggle siyang ganun. Basta mahina nung una ang balancing niya. Siya si Wiggle. Kapag yan ay pinapasyal ko tuwing umaga, pag nakakita yan ng ibang tao, kasi nga friendly, Labrador, makikipaglaro sa kahit sino.
Pero kapag pinaswitan ko na, Wiggle! Wiggy! Kahit sino ang kaharap niya, kahit anong nilalaro niya, kahit pa kumakain siya, susunod siya, kahit saan ako magpunta. Ganon kaloyal ang aso kapag nakuha mo ang loyalty niya. Not just that, di rin siya mapagtampo. Kahit sinong aso o kahit anong aso. Kahit na hindi mo mapansin yan, kahit na hindi mo mapakain yan. Minsan, kahit hindi mo malaro o malibot man lang, mahimas man lang, kahit ka magkulang, hindi ka aangilan yan. Hindi ka tatahulan ng parang galit yan. Bagkus, kapag nakita ka, bigla ka na lang dadambahin. Parang wala siyang sakit mula sa iyong naranasan. Isa pa, pag ikay umalis, mag-aalala yan. Actually, yung paglabas mo pa lang ng pintuan ng inyong tahanan, torture na para sa kanya. Kasi ang isa sa kinatatakot niya ay ang hindi ka na niya muling makita. As sabihin ng iba, Father, kapag nag-start na yung sasakyan ko, hindi na mapakali yung aso ko. Gusto niyan sumakay dun sa sasakyan. Hindi ko pa natetesting, pero baka naman dahil alam niyang kasama ka sa sasakyan. Baka kung hindi naman ikaw yung kasama niya, hindi siya ma-excite na sumakay anumang sasakyan. Ganon ka loyal ang aso. At bakit ba loyal ang aso? Dalawang basic na kadahilanan. Pagkain, bahay. Sapagkat yun ang kanyang basic na kailangan. Pagkain, nourishment, para mabuhay. Pero pag sinabing bahay, hindi lang ito doghouse. Yung maramdaman niya na kasama siya sa iyong buhay. Kasi dogs are pack animals. Meaning, dogs belong to a pack. Kaya makikita mo, kahit ang mga aso hindi magkakilala, magtitipon-tipon yan. Na parang matagal nang magkakilala. Ganun sila eh. So yung bahay na sinasabi ko, hindi lang ito doghouse, kundi yung maramdaman niya na hindi mo siya itinuturing na aso lang na iba, kundi parte ng buhay mo o parte ng iyong pamilya. Ayun, pag yun ay naramdaman niya, makukuha mo na ang loyalty niya. So kumbaga, yung loyalty ng aso, yung kanyang pagiging tapat sa iyo, ay pagpapasalamat niya sa iyo. Buti pa ang aso. Narinig po natin sa ating binasang Ebanghelyo, ang pagiging tapat ni Zacarias at Elizabeth. Tapat sila sa Diyos at sa isa't isa. Tapat sila sa Diyos sapagkat sa kabila ng napakatagal na panahon, wala silang anak. Sa kanilang kultura na ang kawalan ng anak ay kadusta-dusta. Iisipin ng tao, ikay sinusumpa ng Diyos, hindi ka mahal ng Diyos kahit pa nagpapakabuting tao ka. Sa kulturang ganito, na kinalalagyan at pinaniniwalaan nila, hindi sila nagtampo sa Diyos. Ginagawa pa rin nila ang kalooban ng Diyos. Naglilingkod pa rin sila sa Diyos. Tapat rin sila sa isa't isa. Sa kanilang kultura na po pwedeng hiwalayan ng lalaki ang babae, sapagkat wala naman silang anak at humanap ng iba, they stick for and with each other through thick and thin. Hindi nawala ang pagmamahalan, hindi nawala ang katapatan. At dahil saan yan? Dahil nakita nila ang kagandahan ng loob ng Diyos sa kanila, ang kagandahan loob ng kanilang kabiyak sa kanila. Kung yung aso marunong tumanaw ng utang na loob, tao pa kaya? Yun ang katapatan ni Zacarias at Elizabeth. Binubunsod ng kanilang nagpapasalamat na puso o kalooban. Because gratefulness strengthens loyalty, faithfulness. Imagine kung ang mga tao matutulad sa aso. Sakit pakinggan, parang ang sagwa. Pero yung tutularan natin sa aso, yung pagiging faithful niya, dahil sa pagiging grateful niya, imagine, napakaganda ng magiging mundong ito. Kasi marami sa sakit. I mean, pain in our hearts and in our minds, pain in our lives, dulot ng unfaithfulness. Kung ang bawat tao tatanaw ng utang na loob at dahil dito'y magiging tapat, lahat siguro ng may utang magbabayad. Sinong nangungutang ka eh? Naawa siya sa iyo eh. Baka nga yung pinautang niya sa iyo eh. Gamit niya yun para sa kanya, para sa pamilya. Inisip niya ang kapakanan, tapos hindi mo babayaran? Kung tatanaw lang ng utang na loob ang nangutang, magiging tapat siya sa pagbabayad ng utang kung kailan at sa kung anong paraan na pag-usapan. Kung tatanaw lang ng utang na loob ang tao, bawat asawa
magiging tapat sa kaniyang kabiyak. Sapagkat hindi naman kayo magkadugo eh. Hindi naman kayo magkaano-ano eh. Pero ibinigay niya, iniwan niya ang kanyang ama at ina para sa'yo. In fact, may mga asawa, lalong-lalo na mga misis ha, ang mga loyal at faithful na misis sa kanilang mga duties bilang may bahay at bilang ilaw ng tahanan, marami sa kanila ang parang nawawala yung kanilang buhay sapagkat masyado nang na-occupy o natatabunan ng kanilang faithful na pagkasabuhay bilang may bahay at bilang nanay. Yung naiseset aside yung karir nila, yung hindi nila na-develop yung mga gifts nila, yung hindi nila napupuntahan yung mga gusto nilang puntahan, hindi nila naisusot, nabibili yung mga gamit na gusto nila. Mga priorities sa buhay na nasa set aside dahil sa pagiging faithful na may bahay at nanay. Mapipintasan pa ng biyana na walang pera? Wala nang pera. Wala namang sweldo yung paglalaba, pagpaplansya, pagliligpit ng mga damit ng kanyang asawa at ng mga anak nila. Wala namang sweldo yung pag-aalaga sa mga anak nila. Wala namang sweldo yung pagluluto. Na kung suswelduhan, bakit hindi magkakapera yung mga nanay na yan? Pag sinuwelduhan nga yan, mas malaki pa ang magiging pera niya kaysa sa mga mister. Lalo pat kung yung mister ang magpapasweldo sa kanyang may bahay. In as much as walang katumbas na halaga ang dedication ng isang faithful na misis at ina. Kung yan ay makikita ng bawat kabiyak, kung gaano ka-faithful sa kanya at sa kanilang mga anak ang kanyang kabiyak, lahat ng asawa magiging tapat. Kung bawat anak matututong tumanaw ng utang na loob sa kanilang mga magulang, walang mapapabayaan, walang makakalimutang mga magulang. Kung bawat anak makikita ng dapat niyang ipagpasalamat ay hindi lamang yung buhay na ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang na yun pa lang ay hindi na natin kaya pang mabayaran. At pagkatapos ang buhay na yan ay masyado pang inalagaan, pinrotektahan at binigyan ng magandang kinabukasan, lalo nang ang anak ay nabaon sa utang. Kaya't kung matatanim yan sa isip ng bawat anak, walang magulang na mag-iintindi, paano na ako pagtanda ko? Sinong mag-aalaga sa akin? Pag nagkasakit ako, sinong magpapagamot? Walang magulang na magiging ganyan kapag ang anak ay marunong tumanaw ng utang na loob sa mga magulang. You see? And the example can go on and on. Napakaganda ng magiging mundong ito kung matututong magpasalamat and therefore maging tapat ang bawat tao. Ang sabi sa 2 Timothy 3, 1 verse 2, in the last days, there will be difficulty. Sa mga huling araw, magkakaroon daw ng paghihirap, matinding paghihirap. Why? Hindi mo na sasabihin dahil may lilitaw na mga kakilakilabot na nilalang. Hindi mo na sasabihin na dahil ang mga planeta maugas sa kanilang mga kinalalagyan. Hindi mo na sasabihin magkakaroon ng mga matitinding kalamidad na ating maranasan. Hindi mo na. Ang sasabihin, in the last days, there will be difficulty, matinding paghihirap. Why? Because there will be people who will be lovers of self, lovers of money, abusive, unholy, and ungrateful. So ito ang isa sa mga nagbibigay talaga mula noon hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon ng matinding paghihirap sa mundo at sa bawat buhay ng tao, kawalan ng utang na loob. Yung kasing hindi mo na mapasalamatan yung mabuting ginawa sa iyo ng tao, masakit na yun eh. And then ungratefulness will lead to unfaithfulness. Yun bang hindi mo nga napasalamatan na, hindi mo na nga na-appreciate, lulukuhin mo pa, sasaktan mo pa, sasagutin mo pa, pababayaan mo pa, kalilimutan mo pa, ititinay mo pa. Dobleng sakit yan, sobra. Kahit nga ang Panginoon sa palagay ko in His demand for us to have faith, palagay ko gusto rin niyang ma-appreciate natin yung mga mabubuting ginagawa niya sa atin. Kasi yun naman talaga ang pananampalataya eh. Bakit tayo sasampalataya na mabuti ang Diyos kung hindi natin na-appreciate ang buti niya? Diba? Tao pa kaya ang hindi maghangad na makita natin ang mga mabubuti nilang ginawa? At dahil dito, sana'y maging tapat naman tayo sa kanila. Noong una, ayaw ko talagang mag-aso. Ang dami nang nag-alok sa akin, tinatanggihan ko. Hanggang sa may kaibigan nga ako na mahilig sa aso, sabi niya, Father, try mo lang.
Try mo lang. Pag hindi mo nagustuhan, balik mo sa akin. Pero sigurado ako, pag naramdaman mo yung loyalty ng aso, iisipin mo, sana dati ka pa nag-alaga ng aso. I just thought, ganun kasigurado yung kaibigan ko, na hindi naman din niya po pwedeng sabihin, ito patungkol sa tao, na para bang, Father, may ipapakilalas ako sa iyong kaibigan. Pag naging kaibigan mo, sigurado hindi ka magsisisi. Kahit nga di ba yung mga ikinakasal na, kahit nga di ba yung mga mag-asawa na, kahit nga di ba yung magkapatid na, bakit wala pa rin kasiguraduhan na sa habang panahon, nandun ang loyalty niyan? Ang aso kasi, pag loyal sa'yo sa una, loyal sa'yo hanggang sa huli. Mas mabuti pa nga ba ang aso kaysa sa tao? Mag-isip-isip tayo. Ito po sana ang ating makita bilang mensahe na ating mga pagbasa. Matuto tayong magpasalamat at yung pasasalamat na yon humantong sa katapatan natin sa Diyos at sa mga taong pinagkakautangan natin ng loob. Makita natin ang kanilang mga ginagawa, ang kanilang mga ginawa, suklian natin ito ng katapatan. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa Ang Diyos. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo Alam kong di sapagkat mahal niya. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo. Alam kong di ringgin ang Diyos Sapagkat alam niya ang pinagdaraanan. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di ringkin ng Diyos ang samo. Ringgin ang Diyos Bigit natin ang ating mga mata, Panginoon. Maraming salamat sa mga biyaya mo. Salamat sa pagmamahal mo. Ito ang dahilan kung bakit nagsisisi kami sa aming mga kasalanan. Hindi mo deserve na aming masaktan. Hindi na nga kami aabot. Nasuklian man lang ang lahat ng iyong kabutihan, gumagawa pa kami ng kasalanan. Dapat ramdam namin ito, yung ginagawa namin sa Kasi kami rin nasasaktan kapag hindi napapahalagahan ang aming mga ginagawang kabutihan at pagkatapos, gagawan pa kami ng kasalanan. Hallelujah! Sorry, Lord. Hallelujah! Help us, Lord. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. babalik sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa atin. Pinagpapala ng Diyos ang mga tapat. Hindi lang niya pinagpapala basta-basta ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ibinubuhos ng Diyos ang biyaya sa mga taong tapat. Kasi tandaan mo ang gusto ng Diyos ng taong pagkumbaba. At ang taong pagkumbaba, marunong tumanaw ng utang na loob. Yung mga hindi
tumatano ng utang na loob, mayayabang. Kaya sa kanilang yabang, sa halip na gumawa sila ng kabutihan, gumagawa sila ng kasalanan. Sa halip ng Diyos at ang mga taong nagmamahal sa kanila ay pasalamatan, kanila pang sinasaktan. At malaking kasalanan yun. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.